Power on. Bluetooth mode. Mga Bulisatos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel. Inigos ni Solomon Dr. DF researcher, author, and Jewish doctor. Mudapit kayo, iniglatod ang Catholic faith defenders defend against Satanism. Do all sanctifications. CFD Dastas. Nibuhagan ang atong paghisgutan o pagkapoybahan. Mao. Ang gitudlo sa Protestantism nga Bible alone. Ang tuhuan ang mabasa ra sa Biblia o dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Mao na ikipasabot, Bible alone. Kining ipasihatag sa mga pastors na miyabot diilig tanan 49,000 ka mga Protestant religions. Kining ilang ipasihatag na ang mabasa na sa balaang kasulatan mao ituhuan, Bible alone. O kung dili ngayon mabasa, dili tinuod, dili tuuan. Question, is it correct? We will prove na kining ilahang nagipasiata na Bible alone o tuuan is only 0.14% truth. Again, ang quantum of evidence na ilang gisandigan Bible alone o ang dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan is only 0.14%. In other words, wag ka o 1% quantum of evidence. Niya ang atong mga tuwiba. Dakong sayo ang pagpasyaka na Bible o niibig tuntunga karon. Ngano nagihimo bilang ini? Tungod kay sa diha na this Holy Bible was assembled by the Christ-founded Church. It is the Catholic Church, the Church of Holiness of the Kingdom that God has founded, na maunya simbol ni ining balaang kasulatan human kini na hulma gipahimutsan sa mga Protestant pastors. They capitalize this o gihimo kini instrumento in order to establish their respective religions. They use this as the source of their authority to establish their religions. Gihimo kini puhunan para makapundan sa ilang mga tinuan. Miabot og 49,000 ka mga tinuan tungod ni ining ilang gituan Bible alone. Giamusuhan ang paggamit ni ining balaang kasulatan o gihimo nila kini the only source of their authority, which is wrong and wrong. Overemphasis of the Holy Bible na mao'y kunukay ilang gituan na source of their authority. Meaning kung tuha karon, is the Bible the source of the authority? No. It is the church na mao'y gipundar sa Diyos o gitagaan o teaching authority. Ang nahitabo sa Protestantism, gi-out ang teaching authority. Gipuli ang Bible alone. Resulta, dili na naminaw sa teaching authority.
dili na malinaw. Insay ilang magbasa, mauna resulta, pagbasa na mauni nagtukod o reliyon. Pagbasa sa mauni nagtukod o laing reliyon. Pagbasa mauni nagtukod o laing reliyon. Di anang Bible alone. Kung nano nagdagani ang quantum of evidence of truth na ilang nakuha ni ining Bible alone is less than 1%, but is 0.14%. Niya ang computation. Hindi nato ipagaya. Nagdunay church magisterium. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mato, nagkibala ang kasulatan sa 2 Timoteo 3:16. Gamitin kini pagkorehel sa tao, pagtudlo, pagbagilong, unsahon, pamaayon sa pagkinabuhi. Pero Bible alone na ba? Maunay issue ang tutukion? No, it's not the Bible alone. Nini puntuhan, do not take note sa wala pa ang balaang kasulatan. Ang teachings of the church oral and handed down, oral, gitawag ka ng tradition. O portion sa tradition, portion, take note, portion sa oral teachings, Mateo 28:19, tudloy sila. Kung ang pagtudlo dumina oral teachings, portion niya na gisa. In other words, duha ang source oral teachings, ginawa kong tradition, o ang ikadwa, written na teaching na gisulat o libro. Kaya, ilang ipasihata nga ang Bible na nagimoy ko ang ayaw na pagtuo ng dili mabasa. Is it correct? You alone. Di ba? Kuha na to ang the totality of the truth. At this juncture, huna-hunaon ta na ikaw igsuon na false prophet, ikaw igsuon na pastor, dili ka animal being. You are a human being. Unsay kalainan sa animal being o human being? Ang animal being focus only on the question of what, unsa ka. Ang nakakutog, ang utok sa animal being. Ang human being, naa ang what, when, where, who, whom, why, and how. Pito ka mga pillars of complete understanding na makuha nimo ang kinatibukan na kamatukuran. Truthfulness. 7 pillars of complete understanding as a human being. Apan ang animal being only white. Dili na lang magbunga-una when kanusta sila nahitabo, kanusta kilit, etc. When dili na lang magbunga-una ang mga manha. Where, who, whom, why, and how. Lahi ang tao. 7 pillars of understanding. Kaya, nini po po ba, sa 100%, i-divide na rin mo sa 7. Diba niya? We are now speaking
on truth. O ang kamatuoran makuha nimo sa complete understanding. O ang complete understanding makuha nimo sa pito ka angles of questions. What? When? Where? Who? Whom? Kinsa? Kinsay gisultihan? Why? Nano? How? That is for a complete understanding. Karon, divide ang 100% sa ito, pila. I-divide nila. May kabok na ang what? Doon na siya 14.28%. So the question on what na siya quantum of evidence na 14.28%. Ang when na siya quantum of evidence na 14.28%. Ang where asa ba 14.28% quantum of evidence. Ang who, kinsa, 14.28% quantum of evidence. Ang whom, kinsay gisultihan, kinsay gisulatan, kinsay gipahinundan, 14.28 quantum of evidence. Ang why, nga ba? Nga ba mga makilito ang hitabo? Nga ba? Why? 14.28% quantum of evidence. Ang how sa unsang paagi na siya 14.28% quantum of evidence. Karon, kining Bible alone asa may nabilong? Di abali sa what? When? Where? Who? Whom? Why? Or how? Ang Bible alone, di siya sa division sa what, unsa, what Bible ra mauituan. Niinig puntuhan. In other words, sa division sa pito ka angles, the 7 pillars of a quantum of evidence in understanding a certain subject. It has only 14.28% quantum of evidence of truth. Wow. Now, di na tayo isbot sa when, where, who, whom, why, and how. Di ara sa what. Limited ra. Ug mauni ni ini what Bible alone. Karon, kining what unsa i-digest na to eh. Kay kung tanawon mo what, it calls for a quantitative proof. Unsa ang quantitative proof? Duha klase ng mga prueba. Quantitative o qualitative proof. O kining what nagtubag ni sa quantitative proof. Quantify it. Unsay quantify. I-prueba nimo sa 5 ka senses. Balita sa daycare. Balita sa grade 1. Pila ba ka senses? What? What? First sense, sight. Makita. Ikaduhang sense, ma-simple, smell. Quantitative. Sunod na sense, hearing. Imong madungog nimo ang gituglo. Quantitative proof. Next, taste. Natiluhan nimo. Quantitative proof. Your sense of taste. Nahikap nimo. Sama ni Santo Tomas. Mutungo lang ko kung nahikapan ako ang sabat ni Jesus na naman ko. Quantitative proof. Proof of touch.
In other words, sa question na what, ang what doon na nasa 14.28%. I-divide mo na sa 5 na mga quantitative. Mapribahan mo sa mata, sight, mapribahan mo sa imong pagsipot, mapribahan mo sa imong dila, mapribahan mo sa imong pagdumog, hearing, mapribahan mo sa imong pagkita, touch. Kaya, in other words, 5 ka mga quantum of quantitative thought pinagi sa 5 senses. In other words, ang atong 14.28% na naa sa what, i-divide dito na sa 5. In other words, ang 14.28% tunay 2.85% quantum of evidence sa makita. Di ba kaya? Ang quantum of evidence nga prueba nga tinuod na magdung na kay 2.85% prueba na makita sa mata. Ang mata mo'y nagtugan na tinuod na 2.85%. Ang dugang nagtugan na tinuod na kay imong nadugo 2.85%. Ang imong inong mugtugan na tinuod na kay nasimpot nimo 2.85%. Ang taste ang imong dila mugtugan na tinuod na kay imong na natiluan 2.85%. Ang imong touch kamot mo pangatugod na tinuod na kay imong na ika 2.85%. Pero equal feeling. In other words, ang imong mata mugtugan na tinuod na kay imong nakita. Your eyes will prove that is true. Tinuod na. Pilay porsyento niya na 2.85%. Karon, unsa bay makita sa mata? Divided into 2. Tingnan inyo, ha? Divided into 2. Movable personal property or immovable, dili maliit, real property. So, ang imong makita, bisan asa ka, duha. Maaysa ba na? Nagtagyan ba na? Mabalidin ba? Movable o real property. I mean, personal property. Kani si mata. Makita niyo. Maaysa ba ni? Maaysa. Movable. But is personal property. Kini siya. Maaysa ni is movable. So, tinuod mo niya. Kini mo. Crucifix. Movable. Maaysa ni. Makita. Ini movable, maaysa. Kini balay, movable, personal property. Maaysa ba rin, matransfer ba rin? Immovable, dili, maliho, real property. So, ang imong mata, kung mukuha ka sa kamatuuran, nabagi na sa lugar. Proof of movable property, and therefore 1/2 of 2.85%. O kanang dili maalsa, dili malihok ang yuta, ang mga lupi, ang tax na nila, dili po mag-immovable, dili mo pa niya. Katuna sa 2.85% is 1.42
Diba dito? So, kini karon nga Bible, movable ni immovable. Movable. So, personal property. Anhi nagta modungko sa Bible. In other words, ang Bible i-classify nato dinhi karon ang 2.85% tungaon na sa movable kini. It is 1.42%. Immovable 1.42%. So, ano na sa mga movable, mga ebidensya, mga prueba na makita sa mata na matransfer. In other words, malibot sa mga ilipay ko. Karoon ang pagkakala. They existing the movable properties. Mga prueba na makita sa mata na malihok, movable. Diinin po po karon. Pila ba ay kini ka mga klase sa mga ebidensya? Nabahin mo sa kini. Ang movable, tanang nga mga malihok na transfer, nabahin na sa lupa. Unsa? Dunay movable, kini, movable na rin. Nakabay mabasa rin Dili. Way mabasa. So, movable and written. Walay mabasa. Kini. Movable na Naay mabasa niyo? Wala. So, unwritten movable. Kini. Ulit-ulit. Movable. Naay mabasa? Yes, naay mabasa. Therefore, ang movable property na mao ang 1.42% na bahina sa duha. Ang makita nimo ang quantum of evidence asa ang kamatuoran. Nini putuan, ang unwritten movable property, i-divide nimo ang 1.42%, therefore, ang movable unwritten, kini, movable unwritten, why maswak? Containing ka na sa 0.71% quantum of evidence. 0.71%. Kaya, alita sa dunay mabasa. Dunay mabasa. Kini ba ang kasulatan ay mabasa? Yes. Karon, tutuwa, kini siya. Ang sa decrease, the second telecommission of the Philippines, pero mabasa. Usa man written. In other words, ang written na mga movable property dunay 0.71% quantum of evidence. Nini tutuhagan, i-digest pa yun nato ang written kining evidence of written personal property. Kanabang nasulat nga personal property o movable property. Nabahin na sa lima ka klase o sa mga na ay sinulat. So makita nimo ang kamatuoran pinaagi sa mga nagkadaiyang klase sa mga sinulat, written evidences. Kaya pila ka klase ang written evidences. Number one, biblical documentary. Di ang biblical documentary. Lima man sila kabuo. Una is biblical. Ikadua, historical. So, dunay mga libro, di
on history. Dili na matawag o biblical, kaya kinira mo ni Bible, biblical documentary proof. Pero, doon na pa'y history books. Gawa sa history books na, doon na pa'y philosophical documentary books. So, kinis ng biblical documentary proof, nagkatago kamaturan. Ang biblical proof. Ang historical documentary proof, mga libro sa history, naghatag sa kamaturan on history, specific subject matter. Ang philosophical documentary proof, mga libro ang philosophical aspect, naghatag sa kamaturan kabahin sa mga philosophical aspect. Ikaw pa, scientific documentary proof, arithmetic, natural science, doctor medicine, geometry, biology, zoology, tanan scientific, kini sila documentary proof na sila yung kamaturan. Ikaw pa na klase sa documentary proof. Ikalima, mo kini academic or expert documentary proof. So, pag-ingon sa engineer, na mo kini ang computation sa balay, structural engineering, academic na, expertise na. Pag-ingon sa architect, na mo kini, mo kini. Ilahan na, expert na. Pag-ingon sa pilot sa aeroplano, na mo kini, expert ka na. So, doon na gitawag o academic. Based sa ilang specialization sa profession, that is expert documentary proof. Karon, asa na bilong ang Bible? Nini po ito, timani na ang hibilin gikan sa 100%, di-divide na sa pito. What, when, where, who, whom, why, and how. 1/7 of 100% is 14.28%. So, ang what unsa is 14.28%. Sa what, nabahin ka na sa site, makita, malibog, masipot, tilawan, touch 5%. 5. In other words, 14.28 divided by 5 is 2.85%. Pero, sabi na sa site, makita, nabahid ka na sa lupa, mulihok, o dili mulihok. In other words, naanginabiling a 1.42% quantum of evidence. Alita sa mulihok, sa ito pa ma-transfer movable, nabahin na sana sa dupa. Ang movable na dunay masulat-sulat o ang movable na walay nasulat. So, pila naman ito? 1.42% divided by 2 equals 0.71%. So, ang written movable objects has 0.71%. Kaya, kining written sinulat, dunay nasulat na movable o personal property na bahin sa lima. So, in other words, ang 0.71%, i-divide mo ng lima, biblical documentary proof, 0.14% quantum of evidence. Historical documentary proof, 0.14%. Philosophical documentary proof, 0.14%. Scientific documentary proof, 0.14%. Academic expert documentary proof, 0.14%. Therefore,
kining biblical Bible alone, kaantuhuan Bible ra. Dili mo tuo o wala sa Biblia. Dili mo tuo kung nadungog ra. Dili mo tuo kung natilawan. Dili mo tuo kung natouch. Ang tuuan ra nimo matara na tuuan. O diha sa mata, kana ang written Bible alone is only 0.14% quantum of evidence. Less than 100%. Christian. Kining less than 100%. Gihimo kining 1 trillion percent sa mga Protestant pastors. They are overwhelmed into believing na Bible ra overemphasize. Okay. Nga mo yan. Gi-overemphasize ang Bible para pag-absorb sa mga tao na Bible ra diha nila ita ang business. Gihimong negosyo ang Holy Bible because they use the Bible as the license in order to establish their own religion. Grabe, grabe. Gigamit nila ang Bible ang mahimong lisensya agianan makatukod o relihiyon o maukiri ang giwarning ni San Pablo ngadto sa sulat ni Timoteo, 1 Timoteo chapter 6 verse 5, chapter 6 verse 10, nagihimo lucrative business ang relihiyon o ang pagkamahiumaon sa salati mo hinundan sa pagkasala. Karon ang pagtana. Korita ang Bible. Let us use our logic. Process with exact thinking. Gawa sa itong mathematical discussion, the Bible alone is wrong. Ari kita sa comparative logic. Mga testimonies. Atong paminawang sa St. John, usa ka apostol. Iyang isulat sa John chapter 20 verse 21 verse 25. Unsa gihimo ni San Juan 21 verse 25. Di ang sulat ni San Juan chapter 21 verse 25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, yun nga nasa tayo ni Jesus for a period of pila, gikan sa pagkatao, hantod na tayo 33 years. So, for a period of 33 years sa pagpapakatao ni Jesus, kung sa gingon ni San Juan, kung gisulat pa ang tanan, kagaduwa ko, nga dili gatuo ko, nga tibuok kalibutan, dili dili paigo na kasudlan sa mga sinulat. Imagine that? 33 years pagpapakatao ni Jesus ang tunay. Kung gisulat pa ang tanan, tibuok kalibutan, dili kasudlan sa mga sinulat. Imagine. Dili nato mapalaya nga nasulat sa Holy Bible is tondok ra sa entirety of the entire quantum of truth. Portion ra ang nasa Bible. Therefore, daghan ang wala nasulat and yet they are true. O kinsa ang makadupa, kinsa ang makapalatuon, niya ang wala masulat at ang tinuon mo kana ang tradition, oral teachings handed down, preserved by the Church of Holiness. Gawas pa ni, may kanalang pag-yun si San Juan. In fact, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Si San Juan,
John chapter 20 verse 30. Unsay giingon ni San Juan, ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinasihan sa iyang mga tinumhan nga wala nasulat ni ining libro. Daghan pa. Therefore, there are several truths not written in the Bible. Does it mean na kadtong mga kamatuoran buk-buk tanan kay dili man tuon ang nasulata nga only a portion of the entire truth mo ituon? Mao na nga ayaw ninyo litubawa ang kamatuoran mga pastors. Nasakpan ra ang inyong criminal intent. You are capitalizing the Holy Bible, which is the product of the Church authority. Kung inyong gibibuksan ang balaang kasulatan as your license to establish several Protestant religions for the purpose of enriching yourself, ginamit ang titeng 10% monthly income, mga income ninyo, mga pastors, gigibo niyo negosyo ang religion. Using Holy Bible. Mo'y hinudan. Naringon si San Juan, may prayer, si San Mateo, chapter 7, verse 21 to 23. Naringon ng Diyos, wala akong kailangan niyo. May amo niya kamo, Ginoo, nagwali kami. Ginoo, nag-ayo kami sa mga masaliton. Nagwali kami sa iyong mga ganon. Pero tubag ang Ginoo, pahawak kamo, wala ako makailangan ninyo. Ngano, gigamit ninyo ang Bible alone. Gigamit ninyo ang balaang kasulatan pagligusyo sa ungaran. You have a criminal intent. You are protesting. You are destroying the kingdom of God. Unya, gigamit ninyo balaang kasulatan. Giabusuhan ninyo. You are not serving the purpose of God's kingdom. Ginusyo. Distorting the purpose of God's kingdom. Ubusa, maminaw na ta ni San Lucas. Unsay gingon ni San Lucas? Si San Lucas ba yan? Usa sa upat ka evangelist, dili siya apostol, mantikan. And he offered niya Acts of the Apostles. Disipulo ni San Lucas. Mingon si San Lucas, many have sa Luke chapter 1, verse 1 to 4. Mingon si San Lucas, many have undertaken to compose an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us. Unsa? Dunay nahibong ang minagikan sa kaunahan, and these are handed down to us. Mo ang tradition. By the initial eyewitnesses and servants. So katong nag-una nila, mga eyewitnesses. So ang gitudlo ni ini sa mga eyewitnesses, gawin kini handed down. Pag-abot ni San Lucas, iya na gisulat. Does it mean tanang gisulat ni San Lucas? No. Only a portion. O kantong wala masulat ni San Lucas preserved by the church teaching authority, ginawa ng oral. That is tradition. And so, mingon San Lucas, the initial eyewitnesses and servants of the word. Therefore, iyang sulatan si Theophilus. Unsay gigon sa Lucas, portion na na, sulat mo lang nagtulit ni Theophilus. Mingon si San Lucas, therefore, having carefully investigated everything from the beginning. So, katong mga tradition handed down, yan ang ipangalan doon. It seemed good also to me to write
an orderly account for you. So, tungod kay ako kang suot, para na ako ikaw sulat. So, naghatag sa testimonya ngadto ni Theophilus. Pasalamat ganito kaya si Theophilus. Kumala pa. So, may butuhan kayo. Kantong gisulat niya, portion lang. Does it mean na kinakibukan na wala masulat? Dili tuan, kanto lang portion, pagkabinukok sa utok sa tao. Ari kita, may patayo pa yun si San Lucas sa Matari. Take note that what was written in the New Testament was only a portion of the entire wisdom of Christ. Portion lang na. So, kantong gingon ni San Juan, nagpag-isulat pa ang tinagalibutan dili kasudan. Ubos sa gingon si San Lucas in the book of the Acts of the Apostles. Kasi may nagsulat sa Acts of the Apostles, mga buhat sa Apostles. Acts chapter 1, verse 1 to 2. Nagingon siya, in my first book, O Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. So, ini butuhan gisulat niya. Dili tanan, but portion ni ining mga pagkita. So, ini butuhan ka mawalang ka, pila ba ka mga apostoles ni Jesus? Diba niya? Tanan bang apostoles kay Bible alone naman ka na? Sa ato pa, ang nasulat ka mga ituhan, wala masulat dito, at pero sa 12 ka mga apostoles, misulat ba ang 12 ka mga apostoles? No. Wala. Only 5 of the 12 apostles. Kung atong sakyan ang hinumog na criterion sa mga false prophets na mga pastors na nalubog ang utok sa Bible alone, pagkalukoy sa mga Yesunan, pagkalukoy. No common sense, no logic, no process exact thinking, kaysa yun na naman ang Yesunan. Kung sakyan nato ang argumento sa mga buta, Mateo 15:14, buta na agad sa laing buta. Kung sakyan nato. In other words, kinsa ba yung 5 na nasulat? Sa 12 ka mga apostoles, 2 ka apostol na nagsulat sa Gospel Evangelyo, 4 man ang Evangelyo. Sa 4 ka Evangelyo, 2 na apostol ang nagsulat, si San Mateo, si San Juan. Kini si San Lucas, San Marcos, dili pa ni apostol, disipulo lang rin sa mga apostol. Followers lang rin sila. Nini kutuwa, does it mean na kining napulo ka mga apostoles, apil si San Pedro, mga pahoy, pagkalukoy. Mga wali bukot, mga wali lundan, mga apostolisa, kaya may ilang gospel, only San Mateo, only si San Juan. Nangatulog din yung wali lundan ng po ka mga apostoles, kung sakya nato ang kwento sa mga brilliant kuruhay ng mga pastors, pero may logic ang puno. Kaya Bible ano, pagkalukoy. Muna sa lipagtsaw na una-una. Sa lipagtsaw. Nagsalimuan na una-una. Pagkalukoy sa mga lukoy. Have mercy to your children. Katawan mo sa inyong mga apo. Katawan mo. Ikaw lolo. Ikaw papa. Nawa man kay buot. Wak man ka makatugka. Di ini. Nga ang dikir makasabot man ikaw. Nataas ka. Wak ka katugka. Do not be blind. Use your common sense. Come on.
Kinsa ba ang isulat sa epistola? Kaya kinang New Testament, nabahin na sa iba. Doon ay Gospels, mo ba? O doon na sa mga epistola, mga letters. So, kinsa may nasulat sa mga epistola? Tulo. Si San Juan, so dubli ni San Juan, nasa Gospel, nasa epistola. 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Mga kagmay ng letter, kagmay na. Ikaw ang gusto, si San Pedro, pagkabalik lang kapigis si San Pedro, 1 Pedro, o 2 Pedro, pagkagamay na nasulat si San Pedro. Pagkagamay. Ginuo ko pagkagamay na San Pedro. Yan ang page. 1 Pedro, unya, Pastihan. Dili sa 1 Pedro, pinagalan nila chapter. Sa 1 Pedro, doon na kini tulong o upat, 5 na ka-chapter sa 1 Pedro. Sa 2 Pedro, pinaka chapter sa 2 Pedro, only o pagkagamay. Tulong na chapter. Sa 1 Pedro, unang sulat sa Pedro, 5 ka chapter. Sa ikalawang sulat sa Pedro, 2 ka pagkagamay. Unya, he is the first pope. Siya leader sa 12 ka mga apostoles. Unya, kinagawayan. Does it mean, huwag binundag sa San Pedro, lupig ni San Juan, lupig ni San Mateo? Kung mauna na ang Bible alone retuan, ang simulat retuan, di na mahimo sa leader unang sa tupapa, si San Mateo o si San Juan. Nga si San Pedro na, nagamay ang mga sulat. Kada ko na inugo ng panguna-una, mo'y sundod sa false prophets. O ito, false prophets. Misleading, do not mislead, blind, mga buta. Dili ka mo agad sa mga Kristiyanos. Do not mislead without logic. We pray for you. So, kung magawa si San Pedro, San Juan, si Santiago. Si Santiago, nakasulat ang Diyos si Santiago, pero ngingig ang gisulat Santiago, bahagi doon sa pagtuo buhat. Yeah, James. Pila ka chapter sa Santiago, 5 lang ka chapters, buhat. Pero kaya si St. Jude, before sa Revelation, si St. Jude, usaha ka chapter. St. Jude ka Diyos, pagkaluoy. Usaha. Does it mean na makaluoy ni St. Jude? Maayon lang St. Jude, hirit na nagkuha sa chapter. Does it mean na ang 7 ka mga apostoles, wato'y mga nahot, wato'y mga hinundan, dili natutubuan, pagkalukoy sa mga lukoy. O kinina sa limuang mapangutok na Bible alone, mauli gituhuan sa 1 billion people worldwide na mauli ng pasiata ng master sa Bible, text to text, without understanding. You are o niining punto ka karon, unsa na ito? Lain ko. Does it mean na si San Marcos o si San Lucas na dili apostol, labaw pa din sila sa 7 ka mga apostoles, mawag na sila? Kung labaw pa sila, buot sa buhay-buot ang iyang Ginoo, Lord, forgive us. Walay buot ang Ginoo kay ang ipilit niya, mga wag may buot. Huwag ko naman kasulat, kaya ko naman kaamiluan. Sa ato ko rin, iro rin, mas maipigin. Pilit sa Ginoo, si San Marcos, o si San Lucas, mga apostoles. And therefore, you're concluding that Christ is not God. That Christ is useless pagkaluoy. Mauni ang pangutok sa mga false prophets. Mauni ang gi-atake nila si Kristo. Mauni ang gi-atake nila si Kristo, gigamit
ang ngalan ni Kristo para doon sa Biblia, gitukod ang Iglesia ni Kristo, giatake si Kristo na tili Diyos, giatake mga gawin, giatake ang ginahian sa Diyos, apang gigamit, irony, opposite, gigamit ang balatang kasulatan, pangwaka, mo'y gituyod inibutuhan. Mo'y nagsukot pagkayo ng langit. Peting suwa. O na sa Revelation chapter 19, verse 20 to 21, basa ko ta. Kinsay unang sindutan sa Diyos. Nangutangan din ko, Lord, ano na rin, false prophets man, ang number one, niya. Sa Revelation 19, verse 20 to 21, kung sa imang isang buwan, nadagpan ang manana o ang pagkakong propita. The beast was taken prisoner together with the false prophet who had performed miracles in his presence. Diiling puntuhan karon pagkakong propita na naghimog mga milagro at bangan sa manana. Pinalabis ang milagro dahil bungan niya kaya napatikan sa patik ng manana. Tinhid mo pareha ang mga pagkakong propita. O niya sa all other biblical verses, the false prophets, lihat talaga. Upang itampo sa kalayo sa eterno. Niinig po tuhan mo sa bayi mo niinig. Dinihin nato mapadayaw nga ang 49,000 ka mga Protestant religions nagkuyain. Nagkuyain yun. Kaya gigamit nila pala ang kasulatan for a business purpose. They are pretending to evangelize. Pero business yan, 10% monthly income. Gigamit ang tithing, which was applicable only in the Old Testament, not in the New Testament. By giving tithing system 10% applicable in the theocratic state, mga Buddhist, nito nila old before Christ, but in the New Testament, during Christ, didn't applicable ang tithing system. Mga master lang sa Bible, only the Catholic faith defenders mga baglong ninyo nagparunaron kong master sa Bible, lukatong ka ng inyong pretension of biblical expertise. O diiling tuto ka karon, hindi nato mapareha ng quantum of evidence na Bible ang huwag yung ka-proof o 1%. It's only 0.14%. And therefore, the totality sa tibuok kamahuran gi-preserve sa kingdom ka na gitugod sa Diyos. O naa ang church authorities na mao'y naggambal, na mao'y nag-preserve sa gitudlo both tradition, oral, using the five senses, using the what, when, where, who, why, and how, complete understanding, and the Holy Spirit lives within the church. Hebrew 8, verse 2. Apang kining mga Protestant religions founded by man, wala ang tuyo ang Diyos niya. Naagipatutan ni San Lucas, Acts of the Apostles, chapter 7, verse 48, chapter 17, verse 24. Na kining mga tinuruan na hindi mo tinukod lamang sa tao, wala mo tuyo ang Diyos niya. O kaya wala mo tuyo ang Diyos niya, wala mo tuyo ang Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo na sa patulan.
the Holy Spirit resides only in the Christ-founded church. Muna nga ang simbahan na gitukod sa Diyos. Muna ang makakupit, makapahatag o kinakibuan ng misteryo sa kinaharian sa Diyos. Dili ang false prophets, dili ang 49,000 ka Protestant religions. Santos, 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 fear